umabuse na nga sila kung anong kautusan na susundin eh. Eh talagang hindi nila susundin, tatamaan yun. Pero kahit na palagay mo na yung kautusan ni Moises na sinusunod nila, kung sa panahon ng Panginoong Hesukristo, ginagawa nila ng buo pati yung mahalagang bagay ng kautusan, yung pagkakatarungan, pagkahabag at pananampalataya, eh hindi ka pa rin naaaring ganap doon dahil nga pagdating ng Panginoong Hesukristo, pinalitan na ang kautusan. At kung pinalitan na ang kautusan, ang sabi naman ni Pablo, doon sa 13:39 ng gawa, sa pamamagitan niya ng Panginoong Hesukristo, ang bawat nananampalataya, di ba yun ang sasamahan bagay ng kautusan, ang bawat nananampalataya, inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahon Kristiyano, kahit gawin mo pa, sundin mo pa yung batas ni Moises, gawin mo pati yung mahalagang bagay ng kautusan, gawin mo kumpleto, hindi ka pa rin aariing ganap kasi pinalitan na nga ang kautusan. Hindi na iyan ang kautusan dapat natin ganapin. Pero sa ating mga magkakapatid, ano po dapat natin maintindihan? Tayo na ang susundin naman natin kasi okay yun eh. Mahalagang bagay ng kautusan. Eh pupunta tayo ngayon sa kautusan tayo ni Kristo. Sa ni Kristo, na hindi ng mahalagang bagay ng kautusan ni Moises, eh sakop tayo ng kautusan ni Kristo. Yung katarungan, yung pagkahabag, at yung pananampalataya, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ngayon, sa panahong Kristiyano, pag binasa natin ang 23 ng Mateo at naiintindihan na natin ito nung pinag-aaralan natin ngayon sa kanong nakaraan, makikita mo na may mahalagang bagay pala ng kautusan ni Kristo. Yun yung katarungan, pagkahabag at pananampalataya. Pagka wala yun, absent yun, yung pananampalataya, nasa kautusan ka ni Kristo. Tama na yung utos na sinusunod mo. Pero hindi mo ginagawa yung mahalagang bagay ng kautusan, sandali pa rin. Yun po ang Kasi kapatid na Rodel, ang batayan mo ng katarungan, batayan mo ng pagkahabag at pananampalataya, yung kautusan eh. opo. So doon magdidepend yung gagawin mong katarungan doon sa kautusan. Kasi bagay ng kautusan yun eh. Yung gagawin mong pagkahabag doon sa kautusan, yung nakapaloob doon sa kautusan na sinusunod mo. At yung pananampalataya na dapat mo mataglay ay pananampalataya doon sa kautusan na yun na sinusunod mo. Ayun po yan. Kaya ang sabi, Brother Rodel, Gs 17 ng Roma, basahin natin, kapatid na Rodel. Opo. Kaya nga ang pananampalataya'y nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. O, ikita mo kapatid na Rodel, Opo. O, edi, salita na ni Kristo ito ang pinag-uusapan. Hindi na salita ni Moises. Dumating na nga si Kristo eh. Nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. O hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So hindi na katarungan, hindi na pagkahabag, at hindi na pananampalataya sa kautusan ni Moises ang pag-uusapan natin, kapatid na Rodel. Dahil po, ang bawat nananampalataya inaaring ganap na sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang pag-uusap na ngayon, pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pananampalataya, mahalagang bagay ng kautusan yun, kapatid na Rodel. Kautusan na nino may pag-uusapan natin. Yung pananampalataya na mahalagang bagay ng kautusan, sabi ni Pablo, nanggagaling sa pakikinig. Ano ang pakikinggan mo ngayon? Ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya ito ay pananampalataya na ngayon na batay sa kautusan.
Kristo. Opo. Kasi, ang pinag-uusapan na natin, yung kautusan na eh. Anong kautusan ngayon? Di kautusan ni Kristo. Bakit? Yun nga sinabi ni Pablo sa Exodus ng Galacia, na magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Paano mo tutuparin yung kautusan ni Kristo? Pag ginagawa mo, tinutupad mo. Tama, kapatid na Rodel? Tama po. Kung tinutupad mo ngayon, kautusan ni Kristo. Pag tinutupad mo ang kautusan ni Kristo, dapat lalo mong gagawin yung mahalagang bagay ng kautusan ni Kristo. Amen. Liliibat ang katarungan na nakapaloob sa kautusan ni Kristo. Pagkahabag na nakapaloob sa kautusan ni Kristo. Pananampalataya na nanggaling sa kautusan ni Kristo, kapatid na. Amen, brother. Pananampalataya sa kanyang kautusan, hindi ibang kautusan. So, ang batayan mo ngayon, pag mag-uusap tayo, kapatid na Rodel, mahalagang bagay na kautusan pala, katarungan. Ano batayan natin? Katarungan sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. Pagkaabag sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo at pananampalataya sa kautusan ni Kristo. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, sabi ni Pablo, at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. O dito tayo may mag-uusap, naintindihan mo ngayon, Brother Del. Opo, yan.